Kwento ito ng dati kong teacher sa physics noong 4th year high school ako. Ito yung time na hindi pa ginagawang K-12 ang edukasyon. Alam nyo, literal na scientist itong teacher ko. Kasi isang tingin pa lang niya sa mga bagay ay alam na niya kung paano ito pinagagana at kung ano-anong piyesa ang nasa loob nito. Bukod pa riyan ay nakaimbento siya ng isang bagay na hindi ko pa pwedeng ipamalita kasi baka magaba. Anyway, nabanggit ko ang tungkol sa mga kakayahan niya para mapatunayan na isang man of science itong si Sir Larry. Alam naman natin na kapag ganyang scientifically inclined ay hindi nagpapaniwala sa kung ano-anong hiwaga. Pero iba si Sir. Noon daw ay talagang hindi siya naniniwala sa ganoon. Pero nung siya mismo ang nakaranas ay nag-iba ang kanyang pananaw. Na-assign si Sir Larry sa isang liblib na baryo dito sa amin sa Batangas. Bago pa man siya makapagturo sa public school kung saan ko siya naging teacher. Nabanggit lang niya ang tungkol dito nang magkaroon uli kami ng komunikasyon nitong naging customer ko siya sa tindahan ko ng DIY detergent at iba pang panlinis. Sabi ni Sir Larry, biology ang subject niya doon sa public high school kung saan siya nagturo. Naisip daw niya noon na magpa-field trip doon sa mga estudyante niya. Magpapakuha raw siya ng mga halamang dagat para i-identify ng mga estudyante ang mga yon. Pagkatapos ng field trip na yon, ay isang estudyante niya ang nilagnat ng mataas at nagkapaltos-paltos ang katawan. Lumusong daw kasi ito sa tubig dagat para makakuha ng mas magandang halamang dagat. Ang siste, engkanto raw pala ang ina ng batang yon. Galit na galit daw ang ina ng estudyante dahil kamuntik nang mamatay yung bata. Dinala pa raw yon sa bahay ng lolo nitong engkanto na nakatira sa puno ng akasya at hindi na bumalik pang muli sa mundo ng mga tao. Ayaw raw maniwala ni Sir Larry sa tatay noong bata at naisip pa niyang baka nagdadahilan lang ang mga ito para hindi na pumasok ang bata. Binisita ni Sir Larry ang bahay ng batang yon at ang nadatnan niya ay yung ama lang at dalawang nakababatang kapatid. Hanap daw ng hanap si Sir Larry sa estudyante niya pero ginigiit noong tatay na sumama na sa kanyang ina yung bata. Nakulitan daw yata sa kanya yung ama kaya ang sinabi nito ay papupuntahin na lang sa kanya yung mag-ina para magpaliwanag. Umuwi siya sa tinutuluyang kwarto at kinagabihan ay binisita nga siya noong mag-ina sa kanyang pagtulog. Nanaginip daw siya na may tumatawag sa kanya. Tapos pagtingin niya ay may isang babaeng ubod ng puti. Kulay bond paper daw mula ulo hanggang paa. Pati yung mga mata ay puting-puti. Kasama raw nito yung estudyante niya. Pero ubod na rin ang puti ang balat nito. Pagkatapos ay may sungay pa ng barakong usa. Pati yung balat, buhok at mga mata. Pero nakasuot ng itim na damit. Sabi ng estudyante niya ay nanay niya yung kasamang babae. Nagpunta raw sila para ipaalam sa kanya na hindi na nga papasok yung bata dahil nalusaw na ang katawang lupa. Masama raw pala dito ang magbabad sa tubig alat. Kung saglit lang ay ayos lang daw. Pero maghapon itong nababad kaya nalusaw ang katawan. Hindi raw kumikibo yung ina dahil ayon sa kanyang estudyante ay galit ito sa kanya. Nasira daw kasi ang buhay ng bata dahil sa kapabayaan niya. Nung mga tuwiran daw si Sir na hindi naman niya alam ang sitwasyon ay biglang bumalasik ang mukha ng nanay. Sabay nagsalita at sinabing magpasalamat daw siya at hindi siya pinarusahan. Nakiusap lang daw kasi yung anak nito na wag na siyang gantihan dahil hindi nga niya alam ang totoo. Pagkatapos noon ay nagising na daw si Sir Larry. Inisip pa daw niya noon na panaginip lang ang lahat. Pero makaraan ng ilang araw ay may babaeng lumapit sa kanya paglabas niya ng eskwelahan. Kamukha nun yung engkantong ina ng estudyante pero mas mukha ng tao. Ang sabi raw noon ay hindi siya pipiliting maniwala na engkanto nga ang estudyante niya pero wag na raw niyang susubukang manggulo sa pamilya nila dahil malilintikan siya. Doon na raw natigatig si Sir.
dahil may matandang babae na malapit sa kanya ang napaantanda habang nakatingin sa kanila. Ayon kasi sa matandang babae ay hindi tao ang nakikita nito na kausap niya, kundi maputing babae na mabalasik ang anyo. Doon lang siya naniwala na engkanto nga ang kanyang estudyante. Hanggang ngayon daw kapag napapasok sa masukal na lugar si Sir, ay nagtatabi-tabi po siya sa pangamba na may magambalang engkanto. At magmula raw ng pangyayaring yon ay hindi na uli niya nakita yung estudyante niya. Hello po mga kapasta. Mary na lang ang itawag niyo sa akin. College student ako. Next year, graduate na sa wakas. Itong story na ibabahagi ko, recently lang nangyari. Wala pa sigurong 1 taon. Fresh pa sa memory ko. Meron kaming subject na ang isa sa mga requirements ay ang umakyat ng bundok at magtanim ng mga puno. Tree planting. Nag-arkila pa kami ng 2 jeep nun kasi walang mga pampublikong sasakyan na pumapasok doon sa itaas. Sakto pa na medyo maambon nung araw na yon. Medyo maputik. Kinabahan pa nga kami kasi muntik nang tumirik yung jeep sa putik. Buti na lang at magaling yung driver namin. Pagdating doon sa paanan ng bundok, akala namin doon na itatanim yung mga puno. Hindi pa pala. Aakyat pa pala kami ng mga 1 oras bago marating yung place. Sulit naman yung paglalakad namin. Ang gaganda ng tanawin. Merong bangin na pwede kang mahulog at mamatay, pero sobrang ganda. May maliit kasing rainbow na lumitaw pagdaan namin doon. Tapos meron ding waterfalls. Sabi ni Ma'am Chelsea, yung advisor namin, pwede raw kaming mag-swimming after naming magtanim ng puno. Pagdating doon sa lugar, kanya-kanya kaming butas ng lupa. Isa ako sa mga naunang matapos. Naglibot-libot ako sa paligid. Merong ilog na manipis. May mga isda na iba-iba ang kulay. Nakita ko yung isang isda doon. Tumingin sa akin. Tapos, nagsalita. Tinawag niya yung pangalan ko. Sinasabihan niya ako na lumapit daw ako sa kanya. Sinampal ko yung sarili ko. Tapos bumalik ako kung saan nakasilong si Ma'am Chelsea. Sabi niya sa amin, wag daw kaming pumunta kung saan-saan ng mag-isa. Kumain na kami ng tanghalian. Naisip ko nun, baka gutom lang ako. Pagkatapos kong kumain, bumalik ako doon sa may ilog. Huhugasan ko yung plato nang marinig ko uli yung tumatawag sa pangalan ko. Nagdilim na yung paningin ko. Sinubukan ko pang tumayo, pero hindi ko na talaga kaya. Umiikot na yung paligid. Hanggang sa natumba ako sa lupa at nawalan ng malay. Sa panaginip ko, nandoon daw ako sa ilog na yon. Nakasuot ako ng uniform. May umahon daw na lalaking maputla galing doon sa ilog. Hinabol niya ako. Tapos pilit niya akong hinihila pabalik doon sa may ilog. Nakikipaghilahan ako sa kanya, pero ang lakas niya. Kinarga niya ako. Nagwawala ako sa yakap niya pero hindi ako makaalis. Nung ihuhulog na niya ako sa ilog, doon naman ako nakaramdam na may sumampal sa akin. Pagdilat ko, nasa harap ko si Ma'am Chelsea. Kasama niya yung isa sa mga lokal doon. Naengkanto raw ako. Pinagtapat ng lokal yung hinliliit ko. Hindi pantay. Hindi raw ako pwedeng umuwi nang hindi napapausukan. Sigurado raw kasi na susundan pa rin ako nung engkanto sa bahay namin. Pinapasok nila ako sa isang kubo. Tapos nagsunog sila sa ilalim ng mga dahon. Ang sama nung amoy ng nasusunog na dahon. Dumikit sa buong katawan ko yung amoy. Pero tiniis ko lang. Tapos pinalabas na nila ako. Binigyan nila ako ng bagong damit kasi susunugin daw nila yung suot ko. Sumunod lang ako sa kanila. Takot na rin ako na baka kung ano pa ang mangyari kung sakaling masundan nga ako nung engkanto. Pinagtapat uli nila yung daliri ko. Pantay na. Okay na raw. Pwede na kaming umuwi. Ligtas naman akong nakauwi nun.
At sa kabutihang palad, hindi ako nasundan ng engkanto. Magandang araw po, Sir Neb. Ang pangalan ko po ay Obet. Sana magustuhan nyo itong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Siguro mga 12 years ago na ito, noong sumasali pa ako sa mga inter-barangay basketball games. Talagang umuwi ako ng maaga mula sa trabaho para lang makasali pa rin sa laro. Minsan ay napadayo kami sa laro ng Sitio Talak. Isa yung liblib na lugar, pero may malawak na basketball court na gawa ng mga nakatira lang din doon. Yung ring nga nila ay sa kahoy na nakabaon sa lupa lang gawa. Pwede na pero bawal mag-dunk syempre. Ilang beses na kaming dumayo roon. Yung manager namin ang naghahatid at sumusundo sa amin para sabay-sabay na raw kami at safe na makarating at makauwi. Tapos instead na sa mismong arko kami dumaan, ay umiikot pa talaga yung truck ni manager sa may ilog na di hamak na mas malayo kaysa sa arko. At ang nakakapagtaka lang ay kung bakit sa tuwing sa Talak kami maglalaro ay tsaka lang nila kami hinahatid at sinusundo. Kapag naman sa ibang barangay ay wala silang pakialam kung magkanya-kanya kami. Noon ay may kumakalat ng paniniwala na kapag daw kumakagat ang dilim sa Talak ay hindi na dinaraanan ng mga tao yung tulay na tabla sa arko na siyang pinakamadaling daanan papasok ng sitio. Meron daw kasing tumatambay roon na napakalaking anino. Walang eksaktong hugis, basta makikita na lang daw na ubod ng dilim yung tulay. At kapag tumawid ka roon ay susundan ka ng anino. Yun daw ang dahilan kung bakit hinahatid sundo kami ng aming manager. Na-curious ako. Hindi ko kasi alam yung tungkol sa ani-anino na yun, kahit ang tanda ko na rito sa baryo namin. So one time, sinubukan kong tignan kung totoo ba yung anino na yon. Wala naman kaming laro noon. Pauwi na ako galing sa trabaho nang maalala ko yung tulay na tabla sa Talak. Naisip kong puntahan kasi papadilim na. Baka ako makikita ko yung anino kung totoo ba. Di pinuntahan ko. Kitang-kita ko talaga kung paano lumampas ang mga tao at sasakyan doon sa may arko. Kumakaliwa sila sa may ilog. Mas gusto talaga nilang maglakad o magbiyahe ng medyo malayo kaysa dumaan doon sa tulay. Iwas na iwas sila. Kaya noong mag-abang ako roon, ako lang talaga mag-isa. Bali ang itsura pala noong tulay, malapad. Kasya rin ng isang malaking sasakyan. Tapos makakapal yung tabla na pinapalitan daw kada 5 taon o kapag may biyak na. Maiksi lang naman yun. Mga nasa 5 metro siguro. Tapos ang ilalim ay mababaw na ilog na lampas tao lang ang agwat sa tulay. Ayun na nga, nag-aabang lang ako roon at pinapapak na ng lamok. Pero wala naman akong nakikitang maitim na anino sa tulay. Pinasinagan ko pa ng headlight ng motor ko pero wala talaga. Tapos napansin ko na sobrang tahimik ng paligid. Yung tipong nakakabingi yung katahimikan. Biglang nawala yung mga huni ng insekto. Para akong nabingi. Tapos bigla rin akong kinilabutan. Napakalamig ng pakiramdam ko. Hanggang sa napatingin ako sa may paa ko. Sa tulong ng headlight ng motor, lalong nagtaasan yung mga balahibo ko. Sir Neb, yung malaking anino ay nasa ilalim ng motor. Nasa mismong kinatatayuan ko. Nilulukob ako ng anino na ultimo balat ko kahit tutukan ko ng liwanag ng cellphone. Kulay malabong itim. Bigla kong pinaarangkada yung motor. Diretso sa tulay. Walang lingon-lingon. Pero nakatingin ako sa side mirror ko. Nakita ko yung anino na naroon pa rin sa bungad ng arko kung saan ako pumwesto. Hindi yun kumikilos, pero paspas pa rin ako ng andar. Dumaan ako sa ilog para makalabas ng Talak. Noong daraan na uli ako sa malapit sa arko, nagdasal na ako at lalong hinapit ang motor ko. Hindi ako dumiretso sa bahay at sa halip ay nagpunta ako sa kilalang albularyo sa amin at nagpatawas ako. Kakaba-kaba ako noon dahil baka
sinundan ako ng anino. Pero pasalamat ako na wala naman daw nakasunod sa akin. Gayunman ay bumili pa rin ako ng langis sa albularyo na pangontra daw sa mga maligno. Nagpahid ako sa ulo, palad at talampakan bago ako umuwi. Mula noon, hindi na ako tumungtong sa talak kahit pa may laro kami. Sinasabi ko sa manager at coach namin na may trangkaso ako o kaya may importanteng gagawin. Hanggang sa natapos ang basketball season, wala akong pinagsabihan ng naranasan ko sa talak. Tanging yung malalapit lang sa akin ang nakakaalam ng nangyari sa akin doon. Benedict nga pala, may ikukwento lang ako sa inyong story na alam kong magugustuhan ng mga nakikinig sa channel. Dapat noon pa pinasa itong kwento na ito, kaso ngayon lang po ako sinipag. Anyway, tungkol nga pala ito sa lugar kung saan nakatira yung girlfriend ko. Nakilala ko si Lily sa isang workshop tungkol sa pagluluto. Magkatabi kami noon sa upuan at dahil pareho kaming mahilig sa pagluluto, marami kaming napag-usapan. Kinuha ko yung number niya at simula noon nanligaw na ako. Hindi naman ako pinahirapan ni Lily. Sinagot niya ako after 2 months. Nalaman ko na nakatira pala si Lily sa bukid. Doon daw siya tumira at nag-aral. Honor student si Lily. Nung magkolehiyo raw siya ay napunta siya dito sa amin dahil sa scholarship. Bihira na nga raw siyang makadalaw sa bahay nila doon sa bukid. Inimbita ako ni Lily sa bahay nila nung malapit nang mag-birthday yung tatay niya. Pumunta raw ako para makilala ko yung parents niya. Medyo malayo pala talaga. Halos 2 oras din yung naging biyahe namin sa motor ko. Sabi ni Lily, habal-habal lang daw ang tanging nasasakyan nila dun. Pagdating dun, nagulat ako. Malaki naman pala yung bahay nila, Lily. 2 palapag siya. Tapos ang gaganda ng mga bulaklak sa tapat. Yung likod nila puro mga puno ang makikita mo. Akala ko maraming bisita. Ako lang pala. Nahiya tuloy ako. Nakilala ko yung nanay at tatay niya, pati 2 kapatid na lalaki. Pagkatapos namin kumain, nag-alok agad ang tatay ng inuman. Hindi na ako tumanggi, syempre. Ganon talaga ang welcome ng mga tatay. Ang bait nila sa akin. Sabi ni tatay magsabi lang daw ako kung lasing na ako para makapagpahinga na kami. Medyo mataas naman ang tolerance ko sa alak, kaya tumagal din ako sa harap ng inuman. Nung medyo palapit na yung hating gabi, tumayo ako at naglakad doon sa may mga puno. Pasuray-suray na ako. Napalayo pa tuloy ako. Tumigil ako doon sa isang puno at saka doon nagpakawala ng naipon sa pantog. Narinig ko na may naglalakad. Nilingon ko pero wala naman. Hinanap ko kung nasaan yung naglalakad. Kaso lasing na siguro ako, kaya hindi ko makita yung hinahanap ko. Bigla na lang may sumakal sa akin. Sobrang higpit ng pagkakasakal. Napaluhod ako. Hindi ko pa nga nasasara yung zipper ko nun. Naririnig kong nagsasalita yung sumasakal sa akin. Hindi ka taga rito. Hindi ka taga rito. Nakakapangilabot yung pagkakabanggit niya nun. Yung hininga niya tumatama sa kaliwang pisngi ko, pero hindi ko siya makita. Hanggang sa may sumigaw ng pangalan ko. Doon na ako nawalan ng malay. Sunod kong alaala, nasa sofa na ako sa loob ng bahay. Alalang-alala yung mukha ni Lily. Sinundan pala ako ng tatay kasi ang tagal ko raw. Doon niya ako nakita na nakaluhod sa lupa. Sabi nila, meron daw talagang nilalang doon sa mga puno. Hindi nakikita. Hindi nila masabi sa akin kasi baka matakot daw ako. Kaso ayun nga, dahil hindi ko alam, napunta tuloy ako doon. Okay lang naman sa akin yun. At least walang nangyaring mas grabe pa. Kami pa rin ni Lily hanggang ngayon. Balak na nga naming magpakasal sometime next year. Madalas pa rin akong dumadalaw doon sa bahay nila. Pero hindi na uli ako tumutuntong doon sa likod bahay kung nasaan yung mga puno.
Tawagin niyo na lang po akong Deng. Short for Andres. May kukwento lang akong aktwal na kwento ng kababalaghan na ako mismo ang nakaranas. Taong 2005, noong ako ay napadpad sa isla ng Napalisan sa Gandara, Samar. Isa akong mangingisda na nagmula sa Kalbayog. Pero naitaboy ng malalakas na hangin ang aking bangka papunta sa Napalisan dahil sa isang bagyo na hindi ko inaasahan na paparating pala. Nakarating naman na ako sa Napalisan, pero madalas ay doon sa side na may mga nakatira ako nagpupunta. Doon ba sa bandang nakaharap sa mismong bayan ng Gandara. Nung itaboy ng bagyo ang bangka ko, napunta ako sa bahagi ng isla na medyo liblib at nakaharap sa malawak na karagatan. Walang nakatira doon at pawang matataas na pader na bato lamang ang meron na may mga puno. Mabato rin ang pinaka-beach. Kaya siguro walang nagtatayo ng bahay. Bukod pa sa harap-harapan talagang mahahampas ng alon. Pero sa mga sandaling yon ay hindi na ako pwedeng mag-inarte pa. Mabuti nga at may nasumpungan akong isla na pwedeng masilungan. Hinila ko ang bangka hanggang sa bahaging hindi na ito maaabot ng alon. Bago tuluyang dumilim ay nanguha ako ng mga sanga na may makakapal na dahon para itabing sa loob ng bangka. Pagkatapos ay sumakay ako at ginawang payong ang mga dahon habang nakasuot ng kapote. Nagtiyaga akong kumain ng baon kong kanin at nilagang itlog sa liwanag ng Coleman. Nung tuluyan ng baluti ng dilim ang paligid, ay siya namang unti-unting pagtila ng ulan. Inaantok na ako ng mga sandaling yon at medyo nilalamig na rin. Para bang lalagnatin ang pakiramdam ko dahil nananakit bigla yung mga buto-buto ko. Naisip kong magpalipas na lang ng magdamag doon. Magpahinga muna at kinabukasan na lang umuwi. Pero biglang napukaw ang kuryosidad ko ng liwanag na nakita ko sa di kalayuan. Napakurap-kurap ako at inaninag ng mabuti kung saan nagmumula yun at bahagya akong nakadama ng pagkalito. Imposibleng ang isla ng Tangad ang nakikita kong napakaliwanag dahil wala namang nakatira doon. Isa pa ay para bang mga nagtatayugang gusali ang natatanawan ko at may nagliliparan pang maliliwanag na bagay. Naisip kong baka ang isla ng Libukan ang nakikita ko, pero hindi rin dahil nasa bandang kanan pa ng maliwanag na lugar na yon ng Libukan. Sa kanan naman ng Libukan ng Tangad. Kumbaga ang pagkakahilera ng mga isla ay yung napakaliwanag na isla na may matatayog na gusali at nagliliparang liwanag. Pagkatapos ay ang Libukan at sa dulo ng Tangad na halos walang liwanag na makita. Napaantanda ako. Bilang Samareño na dito na sinilang at tumanda, makailang beses ko nang narinig ang tungkol sa mahiwagang kaharian ng Biringan. Naisip kong baka ang nakikita ko ay ang Biringan na. Parang nawala yung sakit ng buto-buto ko noon at nagmamadali kong tinulak ang bangka sa dagat. Hindi ko na naisip na baka magasgas ang puwetan ng bangka basta nagmadali akong mapuntahan ang liblib na isla na aking natatanawan. Manghang-mangha ako sa ningning nun, lalo na sa malagintong mga gusali. Dinig na dinig ko yung malalakas na ugong na parabang likha ng mga sasakyan na nagmumula roon. Pero ilang sandali lamang ay biglang namatay ang mga ilog sa nagtataasang gusali. Maging yung mga nagliliparang ilaw ay naglaho. Naiwanan akong tanging ang tunog ng motor ng bangka at mga alo ng naririnig. Ang liwanag ko ay ang Coleman lang. Bigla ay nataranta ako dahil parang ubod ng dilim ang karagatan. Nung lumingon ako sa pinanggalingan ko, ay aandap-andap na yung liwanag na nakikita ko. Hindi ko alam kung nasaan na ako, kaya binwelta ko yung bangka at sinunda ng mumunting liwanag na nakikita ko. Lalong lumamig ang pakiramdam ko nang matuklasan kong ang nakikita kong mumunting liwanag ay nagmumula sa San Vicente, doon sa Tarangnan. Isa yung barangay na nasasakupan ng isla ng Libukan. Hindi ko na malayan na nakalampas na ako sa isla ng Libukan sa kakasunod sa liwanag ng nagtatayo ang gusali.
para akong mauupos na kandila nang idaong ko ang bangka sa San Vicente. Tinali ko yung bangka sa daungan at kinapala ng mukha ko na makikatok sa isang bahay na may nakabukas pang ilaw. Nakiusap ako kung pwede bang makihiram man lang ng kumot at banig para makatulog ako ng maayos dahil nanumbalik ang pananakit ng katawan ko. Dala marahil ng naranasan kong hiwaga. Napakabuti ng pamilyang napuntahan ko dahil pinatuloy nila ako at pinatulog sa kanilang sala. Dahil nakita nilang namumutla na raw ako at nanginginig. Nang banggitin ko sa kanila ang karanasan ko, hindi na sila nagtaka. Sa totoo lang ay hindi naman talaga yun bago sa amin dito sa Samar dahil hindi iilang beses na nagpakita sa mga tao ang kaharian ng Biringan. Magandang araw sa lahat ng listeners natin. Sandro ang pangalan ko. 17 years old ako nang mangyari ito sa akin. Nung panahon na yon, tumigil ako sa pag-aaral. Graduate naman ako ng high school, kaso pinakiusapan ako nila mama na pagbigyan ko raw muna yung panganay naming kapatid na si Ate Dara. Graduating na kasi siya at hindi raw kakayanin ng mga magulang namin kung sabay kaming magkukolehiyo. Sobrang boring naman kung magiging tambay lang ako sa bahay. Kaya kung saan-saan ako naghanap ng trabaho. Naging waiter ako sa isang restaurant, bantay sa butika, construction, pahinante, marami. Wala akong pinipili. Para sa akin, dagdag yun lahat sa experience ko. November, wala akong makuhang trabaho nun. Kakatapos lang ng kontrata ko sa isang construction site. May lumapit sa akin na isang kakilala. Sabi niya yung tito niya raw, albularyo. Naghahanap ng alalay sa panggagamot niya. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinanggap ko agad. Sinamahan niya ako doon sa bahay ng albularyo. Simple lang naman yung trabaho ko. Ako lang ang magbibitbit ng mga gamit niya kapag may pinupuntahang pasyente. At saka ako rin ang magiging driver ng tricycle niya. Buti marunong na akong magmotor noon nung time na yon. Galante si Mang Albert sa akin. Sabi niya kaedad ko raw yung anak niya na nasa Maynila. Hiwalay kasi sila ng asawa niya. Tapos bihira lang daw dumalaw sa kanya. Kapag kumakain kami, hinahayaan niya akong umorder ng kahit ano. Tapos mataas din ang pasahod niya. Nung unang buwan namin, ang simple lang ng ginawa niyang trabaho. Meron siyang ginamot na lalaki na lumubo yung paa dahil daw sa duwende. Merong nakatama ng isang hindi nakikitang nilalang. Merong kinulam at hindi nakakakain ng matitigas na pagkain. Akala ko puro ganun lang. Naisip ko nga ang dali lang palamang gamot. Kung matuturuan ako ni Mang Albert, baka pwede rin akong maging katulad niyang albularyo. Well, merong isang nangyari na tumakot sa akin ng sobra. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan yung ginawa namin sa isang liblib na baryo. Nakatambay kami sa bahay ni Mang Albert. Nanonood ako noon ng Showtime. Biglang may tumawag. Kumunot yung noo ni Mang Albert. Tumayo agad siya at sabi maghanda na raw ako. Dinala ko sa tricycle yung mga gamit at pumunta na kami sa lugar na sinabi nung tumawag. Liblib na lugar yung pinuntahan namin. Wala nang konkretong kalsada malapit sa baryo, kaya nahirapan akong paandarin yung tricycle. Pagdating doon, ang daming tao. Lumapit sa amin yung isang matandang lalaki. Siya raw yung kapitan ng lugar. Tinanong ni Mang Albert kung nasaan yung bata. Tinuro nila yung kubo. Ang daming nakapalibot doon sa kubo. Pagpasok namin, merong bata na walang saplot. Tapos mabalahibo ang katawan. Kaya pala nila tinawag si Mang Albert dahil nakahuli sila ng aswang at hindi nila alam kung paano ito papatayin. Sinubukan na raw nilang tagain sa liig pero nababali lang yung sundang. Hindi rin daw ito nasusugatan. Nag-usap yung kapitan at si Mang Albert. Ang gusto palang gawin ni Mang Albert ay tanggalin lang ang itim na bato sa katawan ng aswang. Tinitigan ko yung bata. Para siyang tao, pero mabalahibo.
ang tatalas ng ngipin at kuko. Yung mata niya parang mata ng isang ahas. Lahat ng lumalapit ay sinusunggaban niya. Pero nung si Mang Albert ang lumapit, medyo natigilan siya. Naikwento na ito sa akin dati ni Mang Albert. Meron daw siyang ginagamit na pabango para mapaamo yung mga masasamang nilalang. Hindi raw ito maaamoy ng normal na tao. Ang unang ginawa ni Mang Albert, may sinunog siyang papel tapos nilagay niya yun sa bibig ng batang aswang. Nagulat nga ako. Akala ko kakagatin siya. Pero hindi naman nangyari. Mga 5 minuto ang lumipas. Dumami bigla yung usok sa bibig ng bata. Tapos nangisay. Pinatanggal ni Mang Albert yung tali ng aswang. Nangingisay pa rin ito. Nagpagulong-gulong sa sahig. Nung matapos, tumayo siya. Tsaka siya nagsuka ng sobrang daming itim na likido. Kasama nung sinuka niya, yung itim na bato. At meron ding maliit na sisiw. Nakita ko na normal na yung itsura ng bata. Itim na yung mata niya. Wala nang matalas ng ngipin. At yung kuko niya nahulog sa sahig. Umikli na rin yung balahibo niya sa katawan. Sabi ni Mang Albert, hindi na raw aswang yung bata na yon. Kaya walang dahilan para patayin yung bata. Sinama namin yung bata pa uwi. Alam kasi ni Mang Albert na kapag iniwan namin yun doon sa mga tao, baka kung ano pang gawin nila sa kanya. Hindi maganda ang sasapitin niya. Tumigil kami sa gitna ng masukal na gubat. Pinalabas niya yung bata at sinabing umuwi na ito sa kanyang mga magulang. Sumunod naman yung bata at nagpasalamat pa sa amin bago naglakad palayo. Dahil sa nangyari, medyo nagdalawang isip ako. Tumagal lang ako ng 3 buwan kay Mang Albert. Pagkatapos noon, umalis na rin ako at naghanap ng ibang trabaho. Ang tawag po sa akin ng mga katropa ko ay Konsi. Kilala nila ako na mahilig sa mga nakakatakot na kwento. At alam din nila yung nakakatakot na karanasan na lagi kong binibida sa kanila kahit saang inuman kami makarating. Paano kasama ko sila? Kung silang araw ang tatanungin, ay ayaw na nilang maalala ang mga nangyari sa amin sa liblib na lugar na yun. Sa isang tawid dagat na probinsya. Ako, si Miel, si Darak, at si Julian. Kami-kami yung magkakasama. Magkakaedad lang kami. Magkakababata. At iisang eskwelahan lang din ang pinasukan namin. In short ay solid na talaga yung pagkakaibigan namin. Naging goal namin na makapamasyal sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Gusto namin ng adventure. Kung pwede nga lang malibot ang Pilipinas pero limitado ang budget namin. Isang beses nga ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makapaglakbay sa medyo malayo-layo. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng lugar dahil ayokong makasira ng imahe nila ang naranasan namin doon. Sa tingin ko naman kasi ay isolated case lang ang sa amin. Pero bitbit namin pare-pareho ang takot mula roon. Hindi ko mailarawan kung gaano kami ka-excited nung papunta pa lang kami. Sakay kami ng barko. Lalo na nang lumapit na yung mga paa namin sa kalupaan na matagal naming pinangarap na mapuntahan. Maraming pagtitipid ang tiniis namin bago matupad ang planong yon. At sa wakas nga ay nandoon na kami. Wala kaming kilala sa lugar kaya naghanap kami ng matutuluyan na paupahan. Malayo sa kabihasnan ng pinuntahan namin kaya paupahang bahay lang ang hanap namin. Walang mga kondo roon, maski resort na pwedeng rentahan. May nakita naman kaming bahay na malayo sa mga kabahayan. Bandang gitna na halos ng bukid. Ang sabi ng magbubukid na nagpakilala sa aming Mang Dionisio, matagal nang walang naninirahan doon. Tsuhin daw niya ang may-ari ng kubo na yon, isang albularyo. Pero bigla na lang daw nawala sa gubat. Hindi na nakabalik. Mga 4 na taon na ang nakakalipas nun. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Tinanong ko kung hindi na ba nila hinanap? Siyempre naman daw hinanap nila. Pero sinuyod na nila ang buong kagubatan
wala silang natagpo ang katawan ng tiyuhin niyang Kadamyan ang pangalan. 80 years old na raw yun nung mawala at wala namang ibang pupuntahan kundi ang gubat para sa mga ginagawang ritual. Aktibo pa naman ang tiyuhin niya sa pagiging albularyo. Siya na nga lang ang dinadayo dahil hirap na ang mga paa niya sa paglalakad ng malayo. Kaya nga raw nang mawala ang tiyuhin niya ay marami ang nalungkot sa mga taga-baryo dahil nawalan sila ng mahusay na albularyo. Ayon pa kay Mang Dionisio, may mga nagsasabi na baka raw natalo ng mga kinakalaban niyang masasamang elemento sa gubat at dinala sa ibang mundo ang katawang lupa niya, kaya wala na silang nakita na kahit anong bakas. Pwede rin naman daw na kinuha at kinain ng aswang na balbal ang katawan niya. Yung mga aswang na balbal daw kasi ang nangangain talaga ng bangkay. Sina Miel at Darak natakot. Parang ayaw na nilang ituloy ang goal namin sa lugar na yon. Pero ako at si Julian, desidido. Mas na-excite nga kami sa nalaman namin na may ganun palang hiwaga o kababalaghan na nangyari. Biglang pumasok sa utak ko na ano kaya kung makita namin ang nawawalang albularyo sa gubat? Malabo na raw yon. Binalaan kami ni Mang Dionisio. Sabi niya patitirahin niya kami sa kubo sa maliit na halaga. Pero mag-ingat daw kami sa mga gagawin naming paglalakbay doon sa lugar nila, lalo na sa gubat. Dahil hindi lang mga engkanto ang mga naninirahan doon, kundi meron ding mga aswang. Nagkakatinginan na lang kami. Hindi kasi namin alam kung totoo ba ang tungkol sa mga aswang at engkanto. Ang hanap lang naman sana talaga namin mga kakaibang lugar, hindi mga kakaibang nilalang. Nagpaalam na sa amin si Mang Dionisio. Kung may kailangan daw kami, ay nandoon lang ang bahay niya sa natatanawan naming nag-iisang poste roon. Puntahan lang daw namin siya. Sa unang araw namin doon, ay nagpahinga muna kami. Masyado kaming napagod sa layo ng biyahe. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na nagagawa mo yung gusto mong gawin, nakasama ang mga kaibigan mong tulad mo rin ang gusto. Kahit nga muntik nang umatras si Miel at Darak sa lugar na yon, nakumbinsi uli namin sila ni Julian dahil hindi rin naman nila talaga maitanggi ang ganda ng lugar. Para bang tagong paraiso na may lihim na hiwaga. Maghapon lang kami na nagpahinga sa kubo. Naglakad-lakad ng konti sa paligid. 1 week naman ang ilalagi namin doon, kaya pa-chill-chill lang muna kami sa unang araw. Nagwa-warm up para sa mga susunod na araw na alam naming magiging nakakapagod. Nung gumabi na, nakatambay pa rin kami sa labas ng kubo. Malamig ang hangin, kaya mga naka-jacket kami. Sobrang dilim ng paligid. Medyo malayo ang natatanaw naming mga puno, pero nakakabingi yung ingay ng mga kuliglig. Hindi ko alam kung wine-welcome ba kami o gusto kaming paalisin doon. Hindi lang pala mga kuliglig. Nakikipagsabayan din sa ingay yung mga palaka. Wala naman kaming makitang mga kuliglig at palaka. Basta naririnig lang namin kasi nga napakadilim talaga. Yung nag-iisang ilaw ng kubo at buwan lang ang pinanggagalingan ng malamlam na liwanag. Yung ilaw nga pala roon ay de baterya kasi wala namang kuryente sa gitna ng bukid. Ewan kung bakit doon kami dinala ng mga paa namin. At yun pa ang napili naming upahan. Kung sa bagay, yun na raw ang bahay na pinakamalapit sa gubat. At ang pinaka nakakalungkot ay yung kawalan ng signal. Nung panahon na yon, meron na rin namang magagamit na cellphone. Wala nga lang silbi sa mga ganoong klaseng lugar. Pero okay lang naman sa amin. Kinondisyon na namin ang mga sarili namin sa mga bagay na pwede at hindi pwede namin gamitin. Maya-maya ay nag-aya na si Darak na pumasok na kami sa loob. Inaantok na raw siya. Ang lakas daw makaantok ng malamig na hangin doon. Sumunod na sa kanya si Julian. Naiwan kaming dalawa ni Miel. Hindi ko alam kung ilang yosi na yung naubos namin nun. Pero hindi pa rin kami nauubusan ng kwento. Maya-maya ay natigilan ako nung may matanaw akong lalaki na tumatakbo. Sapo yung balikat niya. Napatayo ako, pati si Miel. Tinanong ko siya kung nakita ba niya yon. Malamang daw nakita niya dahil hindi naman siya bulag. Tumatakbo raw yung lalaki.
mukhang sugatan. Hindi kalayuan sa amin, kaya aninag namin siya. Kita rin namin nang tumumba siya kaya napamura ako. Sabi ko tulungan namin. Pinigilan ako ni Miel. Baka raw mamaya masamang tao yun, o kaya aswang o engkanto, gaya ng sinabi ni Mang Dionisio na meron sa lugar na yon. Sabi ko naman, sa gubat yung sinasabi ni Mang Dionisio. Paano ka ako kung kailangan talaga ng tulong ng taong yon? Nakita namin na parang hirap na hirap ngang tumakbo. Ang ginawa ni Miel, ginising yung dalawa para 4 daw kaming magche-check doon sa lalaki. Urong-sulong pa kami sa paglapit sa lalaki. Nung malapitan na namin siya, nakita naming mukhang wala ng buhay. Nakanganga at dilat ang mga mata. Nakatihaya siya at hindi lang pala sa balikat ang sugat niya. Meron din sa dibdib at tiyan. Hindi naman mukhang tama ng baril o nawakwak sa itak. Halos sabay pa kami ni Julian sa pagsabing parang mga kagat. Sabi ni Darak, puntahan namin si Mang Dionisio. Hindi namin pwedeng galawin ang lalaki kung patay na nga. Nagulat pa kami nang biglang gumalaw yung lalaki at hinawakan ako sa paa. Muntik ko na talaga siyang matadyakan. Buti na lang at nagsalita siya kaagad, kahit sa nanghihinang boses, kaya napigilan ko ang sarili ko. Ang sabi niya umalis na raw kami roon. Pagkasabi niya nun ay bumagsak na yung ulo niya. Natuluyan na talaga. Hindi man lang namin naitanong kung bakit niya kami pinapaalis. Sabi ko 2 lang ang tatawag kay Mang Dionisio at 2 ang maiiwan doon sa lalaki para magbantay. Pero walang gustong magpaiwan. Mahihilig kami sa adventure, pero aminado ako na pare-pareho rin kaming may pagkaduwag sa ganoong bagay. Kaya iniwan namin ang bangkay ng lalaki at sama-sama kami sa pagpunta kay Mang Dionisio. Nilagyan na lang namin ng palatandaan ang kinaroroonan ng lalaki. Nagtusok kami ng kahoy na napulot lang doon sa paligid. Tanaw namin ang bahay ni Mang Dionisio, pero hindi namin akalain na yung natatanaw namin ay may kalayuan din pala. Lakad takbo kami, kaya hinihingal kami nang makarating sa harapan ng bahay. Nagpatao po kami. Medyo matagal bago nagbukas ng pinto. Babae ang nagbukas. Tinanong kung sino kami at anong kailangan namin. Nagpakilala naman kami. Tinanong ko kung pwede bang makausap si Mang Dionisio. Hindi pa siya nakakasagot ay bigla nang may sumagot mula sa likuran namin. Si Mang Dionisio. May hawak na sulo at hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Hindi tuloy kami nakapagsalita kaagad. Walang naglakas ng loob sa amin na magtanong kung saan ba siya galing. Pero naglakas loob na akong sabihin kung bakit namin siya pinuntahan. Nagtinginan silang mag-asawa. Napakiramdam ko ay makahulugan. Tapos ay tsaka niya sinabi na puntahan na namin. Kaso pagbalik namin doon sa lugar, wala na yung lalaki. Pero may bakas ng dugo sa damuhan na parang hinila siya. Sabi ni Mang Dionisio, baka naman daw nagkamali lang kami ng tingin. O baka hindi roon yung pinag-iwanan namin doon sa lalaki. Sabi ko hindi kami pwedeng magkamali. Doon talaga namin iniwan kasi andoon pa nga yung tinulos naming kahoy sa lupa bilang palatandaan namin sa pinag-iwanan namin sa kanya. At lalong hindi kami pwedeng magkamali na meron talagang namatay na lalaki. Sugatan at nakapagsabi pa nga sa amin na umalis na raw kami roon. Ang naging teorya naman ni Mang Dionisio, posibleng nawalan lang saglit ng malay yung lalaki nung iwan namin. At nang magkamalay ay tumayo o gumapang. Pinilit makaalis sa lugar na yon. Mukhang may punto siya, pero palaisipan pa rin sa amin ang nangyari. Ayon pa kay Mang Dionisio, kaya nga ba sinabihan niya kami na mag-ingat? Dahil hindi na bago sa lugar nila ang mga aswangan at engkanto. Lalo na raw ang mga aswang na madalas ay nagbabalat kayo at nagtatago sa wangis ng mga tao. Baka nga raw sugatang aswang ang nakita namin at hindi talaga totoong tao. Sinabihan kami ni Mang Dionisio na wag nang alalahanin ang nakita namin.
Bumalik na raw kami sa kubo at magpahinga dahil malalim na rin naman ang gabi. Nung nakahiga na kami, pare-pareho kaming hindi na makatulog dahil sa nangyari. Tanong ni Darak, sa tingin daw ba namin ay tao o aswang yung lalaki? Ako, ang opinyon ko, tao. Ang palaisipan lang talaga sa akin ay kung paano siya nawala ng ganun lang. Sinang-ayunan naman ako ni Julian. Pero si Miel, sabi niya may kutob siya na may aswang talaga. Kung hindi yung lalaki, baka raw si Mang Dionisio at yung asawa niya. Napatingin kaming lahat sa kanya. Paano naman niya kako nasabi na aswang yung mag-asawa? Iba raw kasi yung tinginan. Para bang may tinatago. Baka nga raw sila ang nangbiktima doon sa lalaki. Nagtakbuhan lang sila. Pero nang iwan namin yung lalaki ay doon naman hinila ni Mang Dionisio patungo sa kung saan. Halos sabay-sabay kaming nagtanguan sa punto ni Miel. Pero kung aswang kako yung mag-asawa, bakit kaming apat hindi nila biniktima? Sagot naman doon ni Miel, hindi pa. Maaaring bumubuelo pa sila. Binato ni Julia ng unan si Miel at sinabihan na wag nang takutin ang sarili. Ang mabuti pa raw ay magtulugan na kami para maaga kaming magising at masulit namin ang araw bukas sa pag-e-explore sa lugar na yon. Nagsitulog na nga sila. Pero ako, nanatili akong gising. Hindi pa ako dinadalaw ng antok. Kakaisip ko sa nangyari nung gabi. Pabiling-biling lang ako sa higaan. Naisip ko pa nga na bumangon at nagbukas pa ako ng bintana. Tumanaw ako sa labas. Pero sandali lang at sinara ko na uli. Ginapangan ako ng takot eh. Bumalik ako sa higaang papag. Siksikan lang kami roon. Kasi iisa lang yung papag sa loob ng kubo. Nagpabiling-biling na naman ako sa higaan. Kaya nagising si Julian at sinaway ako. Ako ang pinaka-late na natulog. Pero ako pa rin ang pinakamaagang nagising. May mga baon kaming pagkain. Puro instant at yun ang hinanda ko para sa almusal namin. Pagkahanda ko, ginising ko na sila. Habang nag-aalmusal kami, topic pa rin namin yung nangyari kagabi. Tapos noon, sama-sama kaming naligo doon sa tinurong palikuran ni Mang Dionisio kahapon. Nakabukod yun. Konting lakad pa mula sa bahay nila. Sa tinagal-tagal namin sa palikuran, ay hindi namin nakita ang mag-asawa na lumabas ng bahay. Sunod ay nag-umpisa na kaming maglakad patungo sa gubat. Palinga-linga kami. Maaga pa naman nun, kaya na-enjoy pa namin yung bawat oras. Sobrang saya namin dahil pakiramdam namin ay virgin pa ang gubat na yon. Yung tipong hindi pa talaga siya natutuklasan ng maraming tao. Halos wala kang madaanan sa dami pa rin ng mga puno. Ang sabi tuloy ni Miel, kaya hindi malayong pinamumugaran nga ng kung ano-anong elemento ang gubat na yon, lalo na ng mga aswang. Maraming pagtataguan eh. Sinaway ko siya. Tumigil na ako siya sa kakaisip ng aswang. Kasi hindi naman kami nagpunta roon para sa aswang. Kalimutan na lang namin ang nangyari kagabi para ma-enjoy namin ang adventure sa gubat na yon. Ang gusto ko akong makita roon ay yung mga wild animals. Malay nyo ba, hindi ang mga aswang. Talagang nilibot namin ang lugar. Nanguha rin kami ng mga maliliit na bato na pwedeng souvenir sa paglalakbay namin doon. Sobrang lawak pala ng lugar na yon. Hindi matapos-tapos ang pagpasok namin sa loob. As in sobrang liblib na nung narating namin. Pero may daanan pa rin papaloob pa. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Mang Dionisio na kailangan may guide kami sa pagpunta roon. Kasi tsak daw na maliligaw kami. Dapat nga ay siya. Pero napagkasunduan naming magtotropa na hindi na kami magpapaguide. Hindi na namin hinintay ang pagdating ni Mang Dionisio. Umalis na agad kami. Para sa amin, mas may thrill yung kami mismo ang tumutunton sa mga dinadaanan. Ginagawa namin, naglalagay kami ng mga palatandaan sa mga punong dinaraanan namin para iwas ligaw. Nilalagyan ko ng markang X gamit ang dala naming pentel pen.
Dahil nalibang kami sa pagtahak sa napakalawak na kagubatang yun, ay inabot na kami ng hapon. At doon na kami nagsimulang maligaw sa kabila ng paglalagay namin ng palatandaan. Nagpasya na kasi kaming babalik na sa kubo dahil ayaw din naming abutan ng dilim sa loob ng gubat. Pero nakakapagtaka na wala kaming makitang puno na nilagyan ko ng palatandaan. Medyo nag-umpisa na rin kaming magtalo-talo kung saan ba talaga ang tamang daan palabas. May pagkakataon pa na 2 marka ang nakita namin sa magkabilang direksyon. Imposible ka ako yun na naglagay ako ng 2 marka. Nakikita naman nila pag nagtatanda ako eh. Hindi na nga namin napigilan ang paglubog ng araw at tuluyan na kaming ginabi nang hindi pa kami nakakalabas sa gubat. Paano nakako yan? Baka doon na kami magpalipas ng gabi. Sabi ni Miel, sana raw ay nakinig na lang kami kay Mang Dionisio. Baka kasi pinaglalaruan kami ng engkanto roon o kaya tikbalang. Sinasadya kaming iligaw. Biglang naghubad ng damit si Darak. Binaliktad niya. Gayahin daw namin siya dahil yun ang turo ng lola niya sa kanya. Kapag daw naligaw siya ay baliktarin lang niya ang damit nang sa gayon ay maging invisible kami sa mata ng tikbalang o engkanto at hindi na kami maligaw. Natatawa man ay sumunod na rin kami sa kanya. Baka sakaling totoo ang sinasabi ng lola niya. Kaso nakapagbaliktad na kamit lahat ng damit ay nanatili pa rin kaming lito sa tamang direksyon. Nagpasya kami na sama-samang magdasal habang nasa ilalim kami ng malaking puno. Pagkatapos naming magdasal, bigla akong may natanaw sa pagitan ng mga punong malapit sa amin. Bulto ng babae na tumatakbo. Para bang nakatago siya sa likod ng isang puno tapos lumipat sa kabila. Ganun yung tingin ko. Tinanong nila ako kung ano yung tinitignan ko. Ba't ganun ang reaksyon ng mukha ko? Sinabi ko naman sa kanila. Napasapu sa noon niya si Miel. Ayan ang araw ba ang sinasabi niya? Mukhang inaaswang naman kami matapos naming maengkanto kanina nang maligaw kami. Kinuha ko agad yung balisong sa bag ko na doon namin nabili sa bayan bago kami makarating sa baryo na yon. Ganon din sila. Sabi ko maghanda kayo. Mukhang mapapasubo tayo. Naging malikot din ang mga dala naming flashlight. Kahit itaas ng puno ay sinisinagan ko. Baka bigla na lang kaming talunin mula roon eh. Sabi ni Julian, paano kung totoong babae yung nakita namin? Tao at hindi aswang. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Anong gagawin ng isang babae sa madilim na gubat na yun nang nag-iisa at patago-tago pa sa likod ng mga puno? Maliban kung dayo lang din siya sa lugar na yun at naligaw tulad namin. Basta, pinanindigan ko sa kanila yung masamang kutob ko na sinisigundahan naman ni Miel. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang alisto sa paligid. Nagsisisihan pa kami kung bakit wala man lang kaming dalang pangontra sa aswang. Alam naman naming liblib ang dadayuhin naming lugar. May naalala na naman si Darak na sinabi ng lola niya. Palibhasa kasi ay lola's boy si Darak. Kalaki-laking tao ay lola's boy. Sabi niya maghanap daw kami ng halaman na maraming tinik. Meron siyang sinabi pero hindi rose. Nakalimutan ko na yung pangalan ng halaman. Sabi niya magbaka sakali kami na may makita kami ron kasi takot daw doon ng mga aswang. Baka yun ang magligtas sa amin kung sakali na may umatake nga. Habang naghahanap kami sa paligid, laking gulat ko nung paghawi ko sa mga halaman. Biglang lumitaw sa harapan ko yung babaeng naaninag ko lang kanina. At mas lalo pa akong nagulat nang mapagsino ko yun. Yung asawa ni Mang Dionisio. Iba yung aura ng mukha niya. Yung tipong galit. Kunot na kunot ang kulubot na noo. At parang nanggigigil lang nag-uumpugang mga ngipin. Tapos yung mga kamay niya ay nakabaluktot na parang gustong manakal. Sa takot ay hindi agad ako nakasigaw. Pati yung mga kaibigan ko. Siya pala yung aswang.
Bago pa niya ako makagat ay binato ko na sa kanya yung flashlight ko. Ako kasi yung pinakamalapit. Si Miel naman, nabitawan ng flashlight niya sa pagtakbo. May mga balisong naman kaming hawak. Pero ewan, ba't hindi agad namin naisipan na gamitin? Siguro kasi ang unang pumasok sa isipan namin ay ang makalayo sa aswang. Kaya pagtakbo ang una naming ginawa. Sukat matalisod si Darak sa nakausling malaking ugat ng puno. Kaya bumagsak siya sa lupa. Kapag ganoon pala na kahit nasa bingit ka na ng panganib, ay hindi mo pa rin magagawang iwanan ng kaibigan mo. Binalikan ko siya kahit na sumisigaw sina Julian na tara na. Wala silang nagawa kundi huminto rin. Yung babaeng aswang na palapit sa amin ay sinalubong na ng matapang na si Julian. Ginamit niya yung balisong niya. Ako naman tinayo ko si Darak kasi nadali pala yung paa niya. Nagkasugat. Sabi ko kay Miel, siya na ang umalalay kay Darak. Tutulungan ko si Julian. Maliksi masyado yung babaeng aswang. Ang galing niyang umilag. Nakakapangilabot yung itsura niya. Tumutulo na yung laway na parang sabik na sabik sa amin. Hindi maiwasan ay nakagat si Julian sa braso. Pero nasugatan ko yung aswang sa balikat. Kaya ako naman ang binalingan. Nanlaban ako. Nasugatan ko uli siya sa ikalawang pagkakataon. Nung bumagsak siya ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Tatarakan ko na lang ng balisong ang dibdib niya ay biglang sumigaw si Mang Dionisio. Nayanggaw lang daw ang asawa niya. Hindi niya ginustong maging ganun. Dahil sa saglit na pagkawala ko sa focus ay nakagat ako ng aswang sa kamay. Tapos tumakas na siya nang akbang susugod na rin sa kanya sina Miel at Darak. Gusto pa sana naming tanungin si Mang Dionisio pero tumakbo na rin siya. Sinundan ng asawa niya. May dala siyang sulo at ewan kung ano pa yung bitbit niyang plastik. Parang asin. Baka naghanda rin siya ng pangontra sakaling siya mismo ay atakihin ng asawa niya. Lakad takbo. Hindi ko na alam kung paano namin narating ang daan palabas ng gubat. Pero hindi na kami bumalik sa kubong pinaupahan sa amin ni Mang Dionisio. Diretso kaming lumabas ng baryo at saka kami naghanap ng ibang matutuluyan. Mabuti na lang at dala namin yung mga importanteng gamit namin. Wala na kaming pakialam sa mga naiwan. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin ng nayanggaw. May kutob ako na ang tiyuhin ni Mang Dionisio na albularyo ay hindi totoong nawala, kundi naging biktima rin ng asawa niyang aswang. Yun din ang duda ng mga tropa ko. Mabuti na lang daw at tag-isang kagat lang ang tinamo namin na nagamot naman ang albularyong nahanap din namin malapit sa lugar na yon. Ayos lang na umuwi kaming sugatan kesa naman umuwi kaming bangkay. Mga anak ko ang nakaranas ng pangyayaring ito, Sir Neb. Kasama nila noon yung kanilang mga kaklase at pinsan. Kaya alam namin na totoo ang kanilang dinanas. Nitong 2023 lang ay umuwing nanginginig at umiiyak yung mga anak kong grade 4 at grade 6. Yung mga pinsan nila na kasabay nilang umuwi galing eskwelahan ay nasa kaparehong estado rin daw ng pagdating sa kanilang bahay, sabi ng kuya at kapatid kong bunso. Iisa ang kwento ng mga bata. May aswang daw silang nakita sa balon sa may lumang barangay hall. Ang balon na tinutukoy ng mga anak ko at mga pinsan nila ay yung nasa likod pa nga ng lumang barangay hall na hindi na napupuntahan ng mga tao. Masukal na roon at tinatambakan na lang ng kung ano-ano. Hindi ko nga malaman kung bakit nakarating pa roon yung mga bata. Pero ang sabi nila ay nagpupunta nga sila roon tuwing hapon para manguha ng aratilis at iba pang bungang kahoy. Sabi ko nga ay napakasukal na roon. Liblib ng lugar. At baka may ahas pa kaya pinagbabawalan namin silang magpunta ron. Pero bilang bata nga, talaga yatang mga pasaway. Nagkayayaan daw ang magkakaklase at sumama pa yung kanilang mga pinsan na manguha ng aratilis. Pagdating daw nila sa may barangay hall, naamoy na kaagad nila. Naamoy bagoong.
ubod daw ng lansa. Pagkatapos ay may kahalo pang amoy na nabubulok. Imbis na mandiri at umalis na, lalo pang ang napukaw ang pagkausisero ng mga bata. Dumiretso pang lalo at hinanap yung naaamoy nila. Pagdating sa may lumang balon, ay doon nila nakita ang isang babae na nakadapa at kumakain daw ng patay na tao. Humuhuni pa raw ito na parang pusa na takot maagawan ng pagkain. Sa gulat ng mga bata, wala agad nakapulas sa mga ito. Sa halip ay pinanood lamang yung babae. Nakatalikod daw ito sa mga bata, kaya hindi sila nakikita at hindi rin nila nakikita ang mukha niya. Basta sigurado sila na kinakain niya yung patay dahil pinupukpok pa raw nito ng bato yung bangkay, tapos sinusubsob ang mukha sa katawan nun. Katagalan ay huminto raw sa pagkilos yung babae. Pagkatapos ay biglang lumingon sa kanila. Doon na nagtakbuhan at nagsigawan ng mga bata. Yung nasa hulihan ay napapalingon pa raw doon sa babae na hindi naman daw sila hinahabol. Sa halip ay tumakbo papasok sa masukal na bahagi habang hila yung buhok ng bangkay na kinakain niya. Kaagad na nagpunta yung mga tao sa likod ng lumang barangay hall para kumpirmahin ang kwento ng mga bata. Pero gaya nga ng sinabi nila, wala na roon yung babae at bangkay. Pero ubod nga talaga ng baho. Amoy bagoong at bulok nga. At doon sa may likuran ng balon ay nakita pa ang isang malaking bato na nangingitim, mamasa-masa at may mga nakakapit pang piraso ng laman. Yung mga damo rin sa bahaging yon ay mamasa-masa at nakukulapulan din ng maiitim na likido at pira-pirasong laman. Patunay na totoo ang kwento ng mga bata na may nilalang na naroon bago dumating ang mga nakakatanda. Sa takot ng mga bata ay nilagnat pa nga sila. Ang makakapagpababa lang daw ng lagnat ng mga anak ko at kanilang mga kalaro ay kung kukuha kami ng aratilis sa likod ng barangay hall. Pagkatapos ay iihawin yon hanggang sa maging uling at ipapahid sa noo, sikmura, mga palad at talampakan ng mga bata. Gabi na noon, talagang natakot kaming kumuha ng aratilis sa likod ng barangay hall dahil baka naroon ng muli yung aswang. Pero nagsama-sama na lang kami ng mga magulang ng iba pang bata para lang mabawasan ang takot namin. At kung sakali ay mangimi ang aswang na salakayin kami dahil mas marami kami. Nagdala kami ng kanya-kanyang sandata na panlaban at hindi kami naghiwa-hiwalay. Ang baho pa rin sa may barangay hall pagdating namin, pero wala naman kaming nakita sa likod noon. Binilisan na lang namin na manguha ng aratilis. Pero bago kami makaalis, nakarinig kami ng mga angil na parang galing sa pusa. Nagpulasan na kami ng takbo at hindi kami huminto hanggat hindi kami nakakalabas sa kasukalan na yon. Napagaling naman nga ng inihaw na aratilis ang lagnat ng mga bata. Magmula rin noon ay talagang hindi na sila lumapit pa sa barangay hall. May ibang makukulit na dumarayo pa rin doon at nagkiklaim na nakita rin nila yung aswang. Pero ewan ko na lang kung totoo. Ang sabi ng aming mayor ay ipapaalis yun para hindi na pamugaran ng kung ano-ano. Pero hanggang ngayon ay nakatiwangwang pa rin at lalong nagiging masukal. Magandang araw po sa lahat. Ma-enjoy nyo sana itong story ko. Van po ang pangalan ko. 28 years old. Noong teenager pa ako, nakatira kami sa isang liblib na bahagi ng Quezon Province. Yung barangay namin malapit sa gubat. Lagi kaming pumupunta ng mga kaibigan ko sa gubat. Kung ano-ano lang ang ginagawa namin. Minsan nanghuhuli kami ng mga ibon. Yung iba kinukulong namin at ginagawang alaga. Yung iba kapag napuruhan ng tirador, niluluto namin at kinakain. Isang beses naisipan naming gumawa ng maliit na kubong tambayan doon sa gitna ng gubat. Tulong-tulong kaming magkakaibigan. Nilagyan namin ng nipa na bubong, tapos kawayan yung dingding. Wala lang, gusto lang namin na may mapagtambayan sa gubat kahit na gabi na.
Winarningan kami nung matatanda. Sabi nila masama raw tumambay sa gubat, lalo na kung gagawa lang kami ng ingay at gulo. Siyempre hindi kami nakinig. Nung matapos yung kubo, halos gabi-gabi kaming nandoon sa lugar na yon. Doon kami natutong manigarilyo at uminom. At saka ang ingay namin lagi kapag nandoon kami. Minsan naman kapag napaparami ang naiinom na alak, doon na rin kami natutulog. Nung time na yon, wala naman kaming nararamdamang masama sa gubat. Akala namin safe kasi lagi naman namin ginagawa yon. November 7, hindi ko malilimutan yung date kasi birthday nung isa naming kaibigan na si Peter. Bumaha ng alak at pagkain doon sa kubo. Grabing celebration yung ginawa namin doon. Sobrang ingay namin. Nagkakantahan at nagsisigawan na kami. Si birthday boy may dala pang speaker na pinatugtugan namin ng malalakas na kanta. Nung lasing na ang lahat, medyo humupa na rin ang ingay. Umiikot pa yung baso. Pero seryoso na ang usapan. Nakita ko lumabas si Peter. Para yata umihi. Bigla siyang bumalik. Tinapik ako ni Peter sa balikat. Meron daw mga naglalakad palapit sa amin. Tinanong ko kung sino. Hindi niya raw makita kasi sobrang dilim. Sinabi naman namin doon sa iba pa naming kasama. Naghintay kami. Rinig na namin yung mga yapak nila sa tuyong dahon. Parang ang dami nila. Sa pagkakataon na yon, alam ko na may mangyayaring hindi maganda. Yung puso ko habang naghihintay ay halos lumabas na sa dibdib ko dahil sa kaba. Lumitaw sila galing sa likod ng mga puno at halaman. Ang dami nila. Mga taong anino na may kulay pulang mata. Pinalibutan nila kami. Ang bigat ng hangin nun. Wala sa aming nagsasalita. Hinihintay lang namin kung anong gagawin ng mga taong anino. Akala ko sasaktan nila kami. Pero hindi. Bigla na lang silang nagsialisan. Makalipas ang ilang sandali, nagkatinginan kaming magkakaibigan. Doon na kami nagpasya na tapusin na yung celebration at umuwi na lang. Kahit nung naglalakad kami pabalik, wala sa aming gumagawa ng ingay. Lahat kami sobrang natakot sa nangyari. Hindi na kami umulit dun. Giniba na rin namin yung kubo. Alam kasi namin na warning lang yung ginawa ng mga taong anino. Baka sa susunod na pagkakataon, kung ano nang mangyari sa amin. Isang mapayapang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Cheryl. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking lolo Masoy na isang magtataho sa aming probinsya. Matanda na po si lolo. 69 years old na siya at ngayong darating na January ay 70 years old na. Sa kabila ng katandaan ay hindi pa rin tumitigil sa pagtatrabaho si lolo. Nanghihina kasi siya kapag nakatambay lang sa bahay. Noong edad ni lolo ay 62. Pinahihinto na siya nila mama at iba pa niyang anak. Wag na raw siyang magtrabaho. Sabi nila ay susuportahan na lang nila si lolo at lola kaysa sila ay maghanap buhay pa. Huminto naman nga sa pagtitinda si lolo. Pero naging sakitin siya at ilang buwan ding pabalik-balik sa ospital. Hanggang sa noong malakas-lakas na siya ay nagtinda uli siya ng taho at hindi na nga siya muli pang nagkasakit. Hinayaan na lang siya nila mama. Sabi rin kasi ng iba ay talagang nanghihina ang katawan ng mga matatandang sanay magbanat ng buto kapag nakapahinga lang. Sa ilang dekada na pagtitinda ni lolo, marami na siyang kwentong kababalaghan na nasagap at naranasan. Isa na roon ang hindi niya malilimutang pangyayari nung siya ay naengkanto. Edad 40 si lolo nang ito ay mangyari. Pinapaaral nila lola sina Tito Eman at Tita Lourdes, kaya kayod marino sila para sa pamilya. Hanggang sa isang araw ay hindi dumating si lolo sa nakataktang oras. Alas 5 lumalabas si lolo para magtinda. Bandang 1:00 ay tapos na siya sa pagtitinda ng taho at tumutulong naman kay lola
sa pagtitinda ng mga lutong ulam sa mga opisina at sa palengke. Nagtaka sina Lola na mag-aalas 2 na ng hapon ay wala pa si Lolo. Nag-aalala na siya pero kumalma lang siya at naghintay pa. Alas 6 ng gabi ay umuwi na si Lola dahil nakaubos na siya ng paninda. Sinundo na siya nila Mama at Tito Joseph sa pwesto at nagulat din ang mga ito na wala si Lolo. Inuwi lang nila ang mga gamit sa pagtitinda tapos ay hinanap na si Lolo. Umabot ng kinabukasan at kinagabihan ang paghahanap kay Lolo at unti-unti na silang nawawala ng pag-asa kaya lumapit na sila sa albularyo. Binigay nila ang pangalan at birthday ni Lolo, pati damit niya na hindi pa nalalabhan. Ang sabi ng albularyo ay nasa liblib na lugar si Lolo at hindi nito makita ang daan pabalik. Napaglaruan daw ng engkanto si Lolo at ng mga sandaling yun ay palakad-lakad ito at nawawala. Nagkandaiyak sina Lola noon at gusto nang mabawi si Lolo. Ang sabi raw ng albularyo ay dapat mag-alay sila ng maruming damit ni Lolo, mga barya at candy. Itapon daw nila sa lugar na madamo kung saan makadarama sila ng biglaang koneksyon pagkakita nila. Tapos ay tawagin ng pangalan ni Lolo. Gabing-gabi ay sinundan nila Lola ang ruta na alam nilang daraanan ni Lolo kapag nagtitinda siya ng taho. Hindi pa sila nakakalabas ng bayan ay kinilabutan daw bigla si Lola sa tapat ng isang puno ng kaimito. Hindi raw maalis ang tingin niya sa puno. Sina Mama naman ay hindi makadiretso ng paglalakad na parabang may pumipigil sa kanila. Doon na nila napagdesisyonan na itapon sa may kaimito yung mga damit ni Lolo. Tinawag nila si Lolo at nagkandaiyak na naman sila nang marinig ang boses ni Lolo na tumatawag din sa kanila. Pagkatapos ay lumabas siya mula sa likod ng punong kaimito, dala ang timba ng taho. Iyakan sila ng iyakan sa tabi ng kalsada at nagtataka na yung mga nakakakita sa kanila. Kaya si Lola raw ay sinasabi na napaglaruan ng engkanto si Lolo. Sabi ni Lolo ay hindi niya alam na naliligaw na siya dahil pareho lang din naman ang nadaraanan niya, hanggang sa napansin niya na wala nang bumibili sa kanya. Pagkatapos ay biglang naging masukal yung paligid. Meron daw babae na alok ng alok sa kanya na uminom muna ng tubig dahil mukha raw siyang napapagod na. Tanggi ng tanggi si Lolo dahil hindi maganda ang kutob niya rito, hanggang sa makadama siya ng gutom. Pagkain naman daw ang inaalok noong babae, pero lalong hindi niya tinanggap. Sa halip ay taho ang kinain niya ng kinain. Akala raw niya ay hindi na siya makakauwi kung hindi lang niya narinig ang boses nila Lola. Pagkatapos ng pangyayaring yun, parang walang nangyari kay Lolo. Nagtinda siya uli kinabukasan, pero may bitbit ng proteksyon laban sa mga engkanto, maligno, aswang at lahat na. Nagtitinda pa rin si Lolo hanggang ngayon at lagi ko na lang panalangin ay ilayo siya sa lahat ng klase ng kapahamakan. Lorenzo ang tunay kong pangalan. Sabi ng mga magulang ko, pinangalan daw ako kay Lolo na Lorenzo rin. Itong maririnig yung kwento, ang pinaka hindi ko makalimutang experience nung kabataan ko. Sorry kung hindi ito nakakatakot, pero promise ko na may kinalaman pa rin naman ito sa paranormal. Pansin ko kasi laging tungkol sa masasamang nilalang ang naririnig natin kapag sinabing gubat o bukid o ilog. Gusto ko lang sabihin na meron din na mabubuting nilalang na nakatira dito. Ang gamit naming panggatong sa bahay mga tuyong puno at sanga. Minsan lang kami makagamit ng uling. Bihira kapag lang may ekstrang pera si Papa. Kada ikalawang araw ay inuutusan ako ni Mama na maglakad-lakad sa gubat at maghanap ng mga panggatong doon. Meron akong dala na malaking basket sa likod ko. Sinusuot ko na parang bag sa eskwelahan. Tsaka ako pipili ng mga tuyong sanga at ilalagay yun doon sa basket.
Lagi akong nagva-volunteer sa ganoong gawain kasi ayokong mautusang maghugas o maglaba. Mas pipiliin ko na lang na maghanap ng panggatong sa gubat buong maghapon kaysa maghugas ng pinggan. Nakaka-relax din maglakad-lakad sa gubat. Hindi ako takot sa mga sinasabi nilang engkanto at maligno sa gubat. Turo kasi ni Papa sa aming magkakapatid, sasaktan ka lang daw ng mga ito kung may ginawa kang masama. Pero kung irerespeto mo lang ang lugar nila, wala namang mangyayari sa'yo. Isang hapon, nasugatan ako habang naglalaro. Ang laki ng sugat ko sa siko at tuhod. Pinalagyan ni Mama ng pinakuluang bayabas yung sugat ko para hindi raw ma-impeksyon. Nung mga 4:00 na ng hapon, inutusan niya akong pumunta sa gubat kasi wala na raw pala kaming panggatong. Mga 30 minutes na akong nasa gubat. Halos mapuno na yung dala kong basket. May nakita akong kulay bughaw na ibon na naipit sa baging nung halaman na nasa katawan ng puno. Kawawa yung ibon. Kahit anong pagaspas niya ng pakpak niya, hindi siya makawala doon sa baging. Hindi ko nga alam kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Tinulungan ko yung ibon. Isa-isa kong tinanggal yung mga baging, tapos hinayaan ito na makatakas. Lumipad yung ibon. Umikot-ikot pa sa itaas ng ulo ko. Para bang nagpapasalamat. Tapos lumipad palayo. Naisip ko nun, bumalik na sa bahay. Marami na rin naman yung nakuha kong panggatong. Habang naglalakad ako, may bigla na lang lumitaw sa harapan ko. Babae. Sobrang ganda niya. Mahaba yung buhok tapos yung damit niya sobrang puti. Parang kumikinang pa sa kaputian. Nagsalita yung babae. Yung boses niya napakalumanay. Mabait daw akong bata. Lumapit siya sa akin, tapos hinalikan niya ako sa noo. Napapikit ako. Ang init kasi sa pakiramdam nung halik niya sa noo ko. Para akong lumulutang nun. Pagdilat ko, wala na yung babae. Nilibot ko yung tingin ko. Hinanap ko sa paligid pero wala na talaga siya. Ang gaan ng pakiramdam ko pagka-uwi. Tinulungan ko pa si Mama na magluto. May kung ano sa katawan ko na pakiramdam ko. Kahit tumakbo ako ng ilang kilometro ay hindi ako mapapagod. Nung kumakain na kami, tinanong ni Mama kung nasaan na raw yung sugat ko. Noon ko lang naalala yun. Pagtingin ko sa tuhod at siko ko, wala na akong sugat. Parang himala na gumaling bigla yung mga sugat ko. Alam ko, ang dahilan kung bakit gumaling yung sugat ko dahil sa magandang babae na nakasalubong ko sa gubat. Sa tingin ko, diwata yung babaeng yon. Kahit si Mama takang-taka kung paano nawala bigla yung sugat ko sa siko at tuhod. Simula nun, tuwing kukuha ako ng panggatong sa gubat, lagi kong hinihiling na sana makita ko uli yung magandang babae. Kaso hindi na naulit yon.